Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Huklo na dyan ang building, Lord! Umabot na sa 35 ang bilang ng mga namatay matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao kahapong umaga, June 8. Batay sa huling update kagabi ng Office of Civil Defense Region 11, umabot na sa 35 ang bilang ng mga namatay sa pagtama ng malalakas na lindol. 31 sa mga ito ay naitala sa Soxargen Region, habang 4 naman ang sa Davao Region. Aabot naman sa 144 ang bilang ng mga nasugatan. Habang may 4 na nawawala mula naman sa Jensan ang patuloy na hinahanap ng mga rescuer. Pasado alas 7:30 ng umaga kahapon, June 8, nang yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang ilang lugar sa Mindanao. Naitala ang sentro ng lindol sa may baybayin ng Maasim, Sarangani. Sa lakas ng lindol, ilang mga gusali ang gumuho. Nataranta rin ang mga pasaherong naghihintay kahapon ang biglang bumagsak ang mga kisame at dingding ng Jensen Airport dahil sa tindi ng pagyanig. Habang nagkasira-sira rin ang bagong bukas na Bukana Bridge sa Davao City dahil sa lakas ng lindol. Samantala, napalitan rin ng matinding takot ang naramdaman ng mga estudyante sa unang araw ng kanilang pasukan, imbes na pagkasabik matapos silang makaranas ng malakas na lindol sa kalagitnaan ng kanilang flag raising ceremony kahapon. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang search and rescue operations, pati na ang assessment sa pinsalang idinulot ng malakas na lindol. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng isang fast food chain na walang casualty ang naitala mula sa pagguho ng kanilang branch sa General Santos City matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol kahapon sa Southern Mindanao. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng kumpanya, sinabi nito na ligtas at accounted ang lahat ng kanilang mga staff sa kanilang mga branch na naapektuhan ng malakas na lindol. Wala rin sa kanila ang nasaktan o nasugatan. Gayunman, patuloy ang kanilang ginagawang monitoring at kahandaan na makipag-ugnayan sa mga otoridad kung kinakailangan. Hataw Balita ngayon. Doon sa nakita nating pagguho ng isang fast food chain, salamat sa Diyos at walang naitalang nasaktan o nasugatan doon sa pagguho na yon. Salamat naman sa Diyos. At because that was 7:30 in the morning. Kung medyo yung oras ay nandoon na sa alas 10, alas 11, kasi normally, di ba, nagbubukas yung mga fast food chain ng 10 or 11 o'clock in the morning. Kung nataon, Mga 9, ganun. oh, 9, Nine. yung iba, di ba? Kung nataon doon sa oras na yon, mas maraming mapipinsala. Pero doon, salamat sa Diyos kasi walang namatay. Initial reaction niya agad, ako personally, kung may tao doon, baka may namatay. Kasi grabe yung pagbagsak ng pagguho. Kitang-kita sa video yung pagguho talaga nung establishment ng food chain. Talagang may mamamatay pagka may inabutan sa loob. Ibig sabihin yung fast food na yun, Bernard, hindi siya yung 24/7 na kadalasan dito, no? Na nag-ooperate sila ng ganung oras. No? Kaya salamat sa Diyos at walang nasawi o nasaktan mga staff or customer doon sa fast food na yun. Dahil doon sa tindi ng nangyari na yun, na pagguho, talagang iisipin natin kung may tao doon na hindi nakalabas, most probably mayroong casualty. Opo. At kaugnay pa rin po ng balita dito sa lindol, isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol kahapon. Ayon kay Jensen City Vice Mayor Jose Edmar Yumang, inaprubahan ng City Council ang deklarasyon ng state of calamity sa layuning mas mapabilis ang mobilisasyon ng pondo at pagpapatupad ng mga kinakailangang hakbang para sa agarang pagtugon, relief operations at rehabilitation. Tiniyak din nito ang mas pinatibay na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan
upang maprotektahan ang buhay, kaligtasan at kapakanan ng publiko. Isa ang General Santos City sa mga lugar na pinakamalubhang naapektuhan ng malakas na lindol kahapon. Hataw Balita ngayon. Suspendido ang klase ngayong araw sa ilang lugar sa Mindanao matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Sakop ng class suspension ang lahat ng pampublikong paaralan mula elementary at high school level sa General Santos City. Ito ay upang bigyan daan ang gagawing pag-iinspeksyon sa mga paaralan upang matukoy kung may pinsalang idinulot ang malakas na lindol. Wala ring pasok ang mga empleyado sa mga tanggapan ng gobyerno sa lungsod, maliban sa mga nasa frontline services at iba pang mahalagang departamento na may kaugnayan sa emergency at disaster response. Suspendido rin ang klase sa buong lalawigan ng Sarangani kung saan naitala ang sentro ng malakas na lindol kahapon. Wala ring pasok ang lahat ng antas sa Davao City, maging sa Cotabato at South Cotabato. Hataw Balita ngayon. Napinsala ng malakas na lindol kahapon na tumama sa Southern Mindanao ang ilang mga paaralan bunsod ng matinding pagyanig. Batay sa report na ibinahagi ng Department of Education, as of 5 p.m. kahapon naabot sa 62 mga classroom ang nawasak ng lindol o totally damaged. Habang nasa 73 naman sa mga ito ang nagtamo ng major damages. At may 381 na mga classroom ang may minor damage. Patuloy pa ang ginagawang assessment ng DepEd para malaman ang lawak ng pinsala na idinulot ng malakas na lindol sa sektor ng edukasyon. Hataw Balita ngayon. Ayan. Sa kabila ng marami tayong pangangailangan o kakulangan ng classroom, ngayong balik eskwela, nadagdagan pa yung pangangailangan, lalong mangangailangan ngayon ng paaralan dahil sa naapektuhan itong malakas na lindol kahapon na Bernard, Ani. Kahapon nga lang, di ba, binabalita natin yung sa report lang ni Jerry Galicia. Halos isang taon na nilipad nung malakas na bagyo yung isang eskwelahan doon sa may Bolo Masbate. Hanggang ngayon hindi pa nare-repair yung nilipad na buong bubong dahil hindi magamit itong isang building. Tapos ngayon, bukod doon, may iba pang mga lugar na hindi pa rin nare-repair. Tapos ngayon, nadagdagan. Ang isang masasabi mo na lang na may pagpapasalamat natin sa Diyos nung nangyari lindol, natapat siya ng flag raising ceremony. Correct. I'm supposed to say that. So po yun. Kasi mayroon ako ng witness, doon din sa kahapon, mayroon tayong initial information na nakuha because of our coverage. Tama yung sinabi mo, nasa labas. Nasa open field yung mga That's mga correct. bata. Kaya kung ito ay nasa loob, naku talaga naman, hindi mo akalain, hindi mo ni-expect kung ano yung maaaring mangyari doon sa Laki mga ng bata. damage, tama. Nagsiiyakan sila, natataranta, and salamat naman doon sa mga teachers. Dito ko naalala yung sinasabi lagi ng Philippine Institute of Volcanology, na NDRRMC, yung kahalagahan ng mga earthquake drill. Yan, tama yun. Diba? Yung presence of mind nung mga guro. Nakikita mo sa video Yung mga talagang guro. kahit malakas yung lindol, pinapakalma nila yung mga kabataan. Ibinibigyan nila ng instructions, ano yung dapat gawin ng mga bata para hindi sila magpanik. Kasi pag nagpanik yan, magtatakbuhan yan. Yes, kung saan-saan pupunta. And congratulations doon sa mga teachers kasi talaga naman makita mo yung kanilang behavior. Kahit alam mong takot na takot sila, pero doon mo makikita na talagang iniwanan ko yung aking mga estudyante sa isang guro na talagang maaasahan. Look at that in the video right Yan, now. kagaya niyan, Alam ng mga guro kung saan papupwesto yung mga estudyante. What if may nakalagay doon? May mga pumestong estudyante doon sa covered court. Parang stage yata ng eskwelahan yan Pero meron ding video na nandun sila sa ground and then merong parang Bumiba. Oo, may bumagsak din na wala, yun yung yung I forgot about the school. Pero may video tayo nun. Ano yun? Walang napinsala dyan? Yung din yun, nasa field yung mga estudyante. nasa field, Tapos, bumagsak talaga yung isang buong second floor, dumapa siya. Pero ayon naman doon sa guro nung pangasiwa ng eskwelahan, yung eskwelahan na yun, condemned na. Condemned. Kasi hindi na siya ginagamit, nakakordon na siya. Salamat sa Diyos. Dahil ito daw ay
napinsala na nung During mga the nakaraang typhoon. lindol. Lindol. Lindol din. Mga Okay. nakaraang lindol din kaya hindi na siya pinapagamit. Ayan. Ayun. Sabi ng T-Box, talagang yung gumalaw na Cotabato, kasama yan talaga. Yung fault. Yung fault ng fault line diyan ay talagang mapaminsala talaga daw po yan. So, again, dito ko talaga dapat na maalala lagi na dapat yung skulahan ay palawakin pa yung mga earthquake drill. Whether you like it or not, geographically speaking, yung bansa natin as a ring of fire, Philippine Ring of Fire. Kaya sabi ni Director Bacolcol, we will expect earthquake kahit whether you like it or not. Asahan natin. Pero hindi lang mga eskwelahan, talaga yung mga establishment. Kasi noon napanood ko nga yan, how if, yan yung tumama dito naman sa atin, sa NCR, kung I think sakali. it's a very good point. Oo. Ano yung classing preparations na mayroon tayo? Dahil- Kung doon, grabe, tinan mo, we don't know kung ano ang susunod na mga gagawin. Pero kahapon, lumipad na si Secretary Gubo and of course ng DSWD Secretary. Doon mismo sila sa lugar. May mga dala na silang tulong. Yun ang napag-alaman natin from the Office of Civil Defense. That was before yung mga siguro bago magtanghali o after ng lunch, lumipad na sila. Oh, so sana maging wake-up call yan dito sa atin sa NCR, sa mga LGU, yung paghahanda. Dahil matagal nang sinasabi dati pa ni Secretary Solidum na hinug na yan eh. Hinog na. Hinug na. Okay. Ayun, at Ayun. sana po, kahit yan ay nangyari yung lindol, tuloy-tuloy pa rin naman po ang trabaho. At usapang trabaho, magpapatupad muna po ng work from home setup ang mga government offices sa Davao City. Kabilang ng local offices, maging ang mga national government agencies doon matapos ang pagtamaw ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Ito'y bunsod ng inaasahan pang aftershocks na posibleng maranasan ngayong araw. Samantala, hindi naman kasama sa naka-work from home setup ang mga departamentong nagbibigay ng safety and security, health sanitation, traffic management, social services at disaster and emergency response sa lungsod. Hataw Balita ngayon. Ipinag-utos na ng Department of Transportation ang pagbawi sa temporary suspension sa operasyon ng General Santos Airport matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol kahapon. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, ito ay upang payagan ang paglapag at pag-take off ng mga military aircraft, government at humanitarian flights na magdadala ng tulong para sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Southern Mindanao. Samantala, inatasan na rin ng Transportation Secretary ang Civil Aviation Authority of the Philippines na tiyakin ang integrity ng mga istruktura ng paliparan para sa kaligtasan ng mga pasahero at airport personnel. Hataw Balita ngayon. Kansilado ngayon ang mga domestic flight na may rutang General Santos City matapos na tumama ang 7.8 magnitude na lindol kahapon. Batay sa advisory na inilabas ng Philippine Airlines, kansilado ang lahat ng kanilang Manila to Gensan at Cebu to Gensan na mga flight na nakaschedule simula ngayong June 9 hanggang June 11. Habang ang Cebu Pacific naman, kansilado rin ang kanilang mga balikang biyahe ng Manila to Gensan, Cebu to Gensan at Iloilo to Gensan. Ang lahat ng mga apektadong pasahero ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa mga airline company para sa rebooking o refund ng kanilang mga flight o maaari rin itong ipakonvert bilang travel fund. Hataw Balita ngayon. Nakaranas ng magnitude 5.7 na aftershock ang baybay ng Balut Island sa Sarangani bandang alas 11 kagabi. Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, isa ito sa mga aftershock na naranasan matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol kahapon ng umaga. Nag-issue ng tsunami warning ang PBOX na kalaunan ay binawi rin. Kahapon as of 11 a.m. umabot sa 137 ang naitalang aftershocks sa ilang lugar sa Mindanao na may lakas na aabot sa magnitude 1.3 hanggang 6.7. Ayon sa PBOX, posibleng maramdaman pa rin sa mga susunod na araw ang aftershock sa ilang lugar sa Mindanao. Hataw Balita ngayon.
Yan yung isa sa mga delikado pa after ng isang malakas na lindol, Ani Sherwin, yung malalakas na aftershocks. Hindi lang siya isa, kundi sunod-sunod. Kanina nga chinecheck ko doon sa website ng PBOX. Makikita mo doon sa section ng earthquake information, yung mga oras at mga aftershock sunod-sunod. Okay. Malalakas, may 6.7, 5.4, 4.0. Ang resulta nito sa mga tao is by experience natin, pag nagko-cover tayo ng mga lindol na ganyan sa probinsya, natatakot yung mga tao na matulog sa bahay nila. Kaya usually, dun sila sa open space. Nagtatayo pansamantala ng kubol, tent. Ganun muna. Hindi sila natutulog sa loob ng bahay nila. And that's correct. Sinabi ni Secretary, ni Director Bacolcol, tinanong natin, how many aftershocks are we expecting after the 7.8 na lindol? Sabi niya, we will expect thousands of aftershock. At tinanong din natin siya, ano yung strength nitong aftershocks na ito? 6 hanggang 7. Imagine kung gaano yan kalakas. And that is damaging. Sa madaling salita, kung yung structure mo ay gumibalang, pero dahil sa sunod-sunod na aftershock, that is thousands. Libo ang inaasahan natin. And what do you expect? Mas mapaminsala pa. So it's talagang nakakatakot na pumasok pa doon sa loob ng Oo, hindi structure. safe. Kung halimbawa yung structure, hindi naman siya nag-collapse, pero may mga crack na siya, na-damage siya, hindi talaga safe na ikay pumunta ron o magstay ka pa ron dahil doon sa aftershock na yun, baka matuluyan yung Tama. pagbuo. Yun yung nakakatakot doon. Baka tuluyan ang bumigay dahil yung aftershocks hindi lang isang beses. Yeah. Sunod-sunod. Yes. At ito kasing lindol, kung makikita natin sa information na binigay ng PBOX, medyo hindi siya kamalalim Nasa 33 kilometers yung depth Yes. Kaya yung impact Ay, napakalakas. That's correct. Ang description, again, the Director Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology, shallow. Yan. Mababaw. Mababaw. And ano naman ang epekto kapag mababaw? Mas mapaminsala. Kapag mababaw ang lindol. Hindi katulad kapag malalim. Ito 33 kilometers lang. So talagang destructive. Napakalakas, napakapamaminsala. Kaya ang ano dyan, malaki-laki ang paghahandaan ng ating gobyerno. And tama ka, gobyerno and the holistic approach, di ba po? Baka pwedeng may maitulong din yung mga pribadong sektor. Tulungan natin. Okay. Sa pagpapatuloy ng ating hataw balita ngayong umaga, tiniyak ng Malacanang na may sapat na pondo ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa Southern Mindanao na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Kaugnay nito, pinakilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan upang agad na rumisponde sa pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng malakas na lindol. Isa ang Department of Social Welfare and Development sa mga ahensya ng pamahalaan na pangunahing tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan kapag ganitong panahon ng kalamidad. Agad na namahagi ang DSWD ng family food packs at iba pang pangunahing pangangailangan na naapektuhan ng malakas na lindol. Kasama si Secretary Gatchalian, binisita rin kagabi ng DOH ang mga pasyente ng Sarangani Provincial Hospital na ngayon ay nasa labas pa rin ng ospital matapos silang i-evacuate sa kasagsagan ng malakas na pagyanig. Kasama rin sa agarang nagtungo kahapon sa Jensan sa DPWH Secretary Vince Dizon upang matukoy kung may pensalang idinulot ng malakas na lindol sa mga infrastruktura. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng donasyon ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng kanilang Civil Relations Service para sa mga kababayan natin na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Coast Guard, sa ngayon ay tumatanggap na sila ng in-kind donations para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol. Kabilang sa mga pwedeng i-donate ang drinking o bottled water, noodles, canned goods, alcohol, diapers, infant formula o baby foods, pati na ang mga gamot, hygiene at first aid kits, gayon din ang 3-in-1 coffee, mga biskwit, bigas, flashlight, baterya at mga kumot, panlatag, unan at tsinelas.
Ang mga interesado po na mag-donate ay maaaring makipag-ugnayan sa cellphone number na 0927-982-9535 o mag-email sa cgcrs.7crs@gmail.com. Hataw Balita Ngayon. Ayan, meron na namang pagkakataon tayo, yung ating mga kapwa, yung ating mga kababayan para tayo ay makibahagi o makatulong dito sa pangangailangan ng marami nating mga kababayang naapektuhan ng malakas na lindol gaya nitong panawagan ng PCG o ng Philippine Coast Guard. Danny Lerner. It's very, alam mo, totoo naman yan na kailangan natin ng tulong. Whether you like it or not. Welcome. If you want to donate or help, sinasabi ng PCG under the Civil Relations Service na open sila para tumanggap ng tulong. Kasi maraming residente ang maaaring naapektuhan ang kanilang pangkabuhayan o hanap buhay sa mga araw na yan. Yan yung mga panahon na ultimo pagkain problema nila. Ako kasi may experience nung dati sa Bicol nung nakaranas kami ng matinding bagyo. Talaga yung dapa yung bahay namin. Wala kang mabibili halos ng mga gulay dahil napinsala ng bagyo. Walang makapamalakaya na mga mangingisda, sira yung mga bangka. Talagang yung delata at noodles, ma-appreciate mo. Dahil yun yung halos isang linggo, mahigit isang linggo, yun ang nagtawid sa amin. Mahirap yung buhay ng mga naapektuhan ng kalamidad. That's correct. Lalo na sa ganitong panahon na hindi mo naman kasi inaasahan, hindi ka ready, wala kang stock. Wala ka naman na isusumi, wala ka naman na itatabi. And speaking of Bicol, kasi laging pintuan yan ng bagyo. Kaya yung Daanan sinasabi siya mo ng na nakaka-relate tayo during our childhood days. Ano po? Hanggang ngayon naman, di ba? Binabayo ng bagyo ang Bicol lagi. So, totoo po yan. Makatulong sana yung mga nais tumulong para at least makadugtong ito. Makadugtong doon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Opo, yung mga delata, noodles na maaaring sa atin dito hindi masyadong pinapansin. Sa mga biktima, malaking bagay po yun, lalo sa mga unang linggo na ito. Nahirap po yung kanilang pamumuhay. Yung mabilis na aksyon, sana makita natin dito. At yung dati ang alam ko, yung kagaya ng DSWD, pagka ganyang halimbawa, may mga tutulong nga, parang inaayos pa nila kinokontrol nila kung saan dapat ibagsak, tapos sila ba yung mamamahagi, parang ganun. Mayroon naman silang system na sinusunod. In fairness sa DSWD, mabilis yung kanilang magtugon. Nakikita naman natin. Andun na sila. And apart from the regional office of the DSWD, immediately tumutugon sila. Si Secretary Gatchalian ay nandun na sila Pero yung mga magdo-donate nga, Okay, yung mga magdo-donate, welcome naman yan. Actually, may mga in charge din dyan doon sa mga donations. Kaya hindi naman sila maliligaw. Basta, ang kailangan lang nila ay coordination. Yan. Kailangan nila ng coordination. Pwede sila mag-search doon sa mga website ng DSWD, paano ang pag-donate. And maybe sa mga susunod na araw, we can provide mga additional information para doon sa mga interested na mag-donate because we will get in touch talaga with the DSWD to get additional information doon sa mga interested. Kagaya nito sa PCG, Coast Guards. Kasi isa sila sa may kapasidad na mag-ipon at magdala agad nung mga relief dahil meron silang mga barko. Yan, si meron travel, silang magagamit din ng mga eroplano, itong PCG. Kaya isa sila sa mga agency ng government bukod sa DSWD na pwede po nating tugunan kung gusto nating magpadala ng tulong. Even the Philippine Air Force, di ba po? Kasi may sasakayang panghimpapawid. PCG, they have also that. Kaya sana, doon sa ating mga kababayan, huwag na po kayong magdalawang isip. Handaan nyo na po. Ayan. Makipag-ugnayan lang po doon sa ating mga government agencies. Samantala, handang magpadala ng karagdagang manpower ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao kahapon. Ayon sa MMDA, naka-standby na ang kanilang mga tauhan at kagamitan na posibleng ipadala sa Davao Region at Soc-Sargen. Nakahandang tumulong ang mga ito sa search and rescue operations at kung hihilingin pa ng ibang kinaukulang mga otoridad. Nai-ready na rin ng MMDA ang kanilang water filtration units na makatutulong sa pagbibigay ng malinis at ligtas na inuming tubig sa mga residente. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa Office of the Civil Defense para sa monitoring sa sitwasyon sa Mindanao
upang matiyak ang agarang pagtugon kung kakailanganin ang deployment ng SAR team o Search and Rescue Team at kagamitan ng ahensya. Hataw Balita ngayon. Matapos ang malakas na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao, agad na nag-deploy ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines para tumulong sa search and rescue operations. Kasabay nito, nagpahayag na rin ng kahandaang magbigay ng suporta ang ilang kaalyadong bansa para sa patuloy na pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad. May hataw na balita si Ryan Lacanlale. Nakapagpadala na ang Armed Forces of the Philippines ng mga sundalo sa mga lugar sa Mindanao na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama kahapon. Tutulong ang mga ito sa isinasagawang search and rescue operations. Gayun din ang iba pang humanitarian assistance sa mga kababayan natin na naapektuhan ng kalamidad. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., bukod sa puwersa ng mga sundalo, nag-alok na rin ng tulong ang iba't ibang kaalyadong bansa ng Pilipinas para sa mga nasalanta ng malakas na lindol. So sa ngayon ay continuous yung pagtulong po ng mga sundalo natin. And aside from that, marami pong mga counterparts ko na galing sa mga iba't ibang bansa ang tumawag sa akin at nag-offer ng kanilang mga tulong. Katulad po ng US, ng Japan, ng Indonesia, and other countries. So yung pong mga ginagawa natin ng mga joint operations with our allies and our partners, this is one concrete example kung saan po tayo talagang nagtutulong-tulong para sa ating mga kababayan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng assessment ang Office of Civil Defense o OCD para matukoy ang pangangailangan na siyang magiging batayan para sa ipagkakaloob na tulong ng mga kaalyadong bansa. Maging ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ay ginagamit na rin para sa humanitarian assistance and disaster response operations. Actually, ginagamit na nga po yung mga EDCA sites natin, no? Like the one in Cagayan de Oro, at yung iba pang mga areas na dinidevelop natin for military use, like yung airports natin sa General Santos City ay ginagamit na po natin. Wala namang naitalang pinsala sa mga pasilidad militar sa mga apektadong lugar. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Ganda ng balita na yon, ano? Bernard and Sherwin. Mayroon, tama ba? Yung, May mga bansa na nagpahiwatig yes. ng pagtulong. That's, if I'm not mistaken, may binabanggit doon yung US, Japan, Indonesia, mga ganyan. At ibang mga pabansa, even Australia. At I'm sure may mga dagdag pang mga bansa na yan. Sabi nila, yung Pilipinas, once na nagkaroon ng dambuhalang kalamidad, parang mahirapan silang i-handle. Whether you like it or not, let's admit the fact na totoo naman sa mga kagamitan. Kung ikukumpara mo dun sa mga kagamitan ng mga bansang yan, na yung Estados Unidos, high-tech, di ba po? When it comes to rescue and operation, mas advanced yung kanilang teknolohiya. Kaya kapag tumulong yan, malaking bagay. Yung pag-rescue mo, kailangan mo ng mabilisang paggalaw dyan because gusto mo mag-save na ang buhay ng tao. Pero kung yung mga teknolohiya mo ay hindi pa masyadong advanced, pero hindi natin minamaliit yan. Habang tumatagal, nakikita natin yung mga pagbabago dyan na gumaganda din yung mga teknolohiya natin na hindi tayo nalalayo. Pero how much more kung may tulong tayo doon sa mga bansang yon? Again, malaking bagay ito and then I'm sure yung ating pamahalaan ay natutuwa dito sa mga ipinapakitang behavior, gesture nitong mga kaalyadong bansa natin. Oo, dahil sa lawak ng pinsala nga na nakita natin at meron pa tayong hindi kasi nakikita eh. That's correct. Oo. So talagang kailangan ng tulong, hindi lang nating mga Pilipino, kundi maging ng mga bansa na kaalyado at mga kapitbahay natin. Yeah, thank you so much. Ako na-appreciate ko yan nung naririnig natin. Salamat sa Diyos dahil may mga bansang tutulong. Hindi nangangahulugan na ito ay ito yung kahinaan kasi ng Pilipinas kasi wala tayong mga kagamitan, mga tipong ganyan. Siguro we have to avoid that this time. Again, pinapasalamatan natin yan. Tulong na yan ng mga allied countries na
nagpakita ng kanilang handaan na pagtulong dito po sa kalamidad na ito. Ayan. Samantala, inatasan na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan sa Mindanao na magpatupad ng emergency response measures kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa rehiyon kahapon. Ang direktibang ito ng DILG ay kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga LGU at national agencies ng agarang pakikipag-ugnayan sa mga disaster response, monitoring at public safety operations sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na pagyanig. Samantala, inilagay na rin sa Code Alert status ang puwersa ng Bureau of Fire Protection ng Northern Mindanao Region at Soxargen upang masiguro ang kahandaan ng lahat sa isinasagawang rapid damage assessment. Hataw Balita ngayon. Sa iba pang balita, abiso po sa mga motorista, ipatutupad ngayong araw ng ilang mga gasolinahan ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng Shell Pilipinas, tataas ng 4 pesos and 85 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang dagdag na 30 sentimos kada litro ang sa gasolina at dagdag na 7 pesos and 10 centavos naman ang sa kerosene. Samantala ang sea oil naman magkakaroon ng 5 pesos and 77 centavos na dagdag sa presyo ng diesel. Habang kaparehong rates naman ang dagdag ang ipapataw sa presyo ng gasolina at kerosene. Para naman sa uni oil, magkakaroon din ng dagdag na 4 pesos and 90 centavos sa kada litro ng diesel, habang 30 centavos naman sa gasolina. Magsisimula itong ipatupad ng mga oil company pagpatak ng alas 6 ng umaga mamaya. Batay sa update ng Department of Energy, sa ngayon ay mayroong fuel inventory ang bansa na aabot sa nasa 47 days. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagtungo sa North Korea si Chinese President Xi Jinping para sa 2 araw nitong state visit. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng Chinese President sa North Korea sa loob ng 7 taon. Inaasahang pag-uusapan ni Xi at North Korean leader Kim Jong-un ang pagpapalakas ng ugnayan ng kanilang mga bansa, gayon din ang mga usapin hinggil sa seguridad at nuclear program ng Pyongyang. May hataw na balita si Lynn Perez. Dumating na sa North Korea si Chinese President Xi Jinping para sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa bansa sa loob ng 7 taon. Personal siyang sinalubong sa Pyongyang International Airport ni North Korean leader Kim Jong-un at ng kanyang asawang si Ri Sol-ju. Nagkaroon din ng malaking welcome ceremony sa Kim Il-sung Square kung saan naghihintay ang libu-libong mamamayan, mga sundalo at military honor guards para salubungin ng Chinese President. Sa pagdating ni Xi, muli nitong binigyan diin ng tinatawag ng invincible friendship ng China at North Korea. Matagal nang itinuturing ang China bilang pangunahing katuwang ng North Korea sa larangan ng ekonomiya, kalakalan at diplomasya. Inaasahan namang pag-uusapan ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon sa mga larangan ng kalakalan, agrikultura, konstruksyon at teknolohiya. Kabilang din sa mga posibleng talakayin ang lumalalang tensyon sa Korean Peninsula at ang nuclear program ng North Korea. Sa kabila ng mga panawagan para sa denuclearization, nananatiling matigas ang posisyon ng Pyongyang. Kamakailan lamang ay giniit ng kapatid ni Kim Jong-un na si Kim Yo-jong na hindi maaalis o mawawalang nuclear weapons program ng North Korea. Inaasahan namang magpapatuloy ang pagbisita ni Xi sa North Korea hanggang Martes, kung saan magkakaroon pa ng mga pagpupulong at iba pang aktibidad ng magkabilang panig. Ang pagbisitang ito ay itinuturing na mahalagang akbang ng China upang mapanatili ang impluwensya nito sa North Korea sa gitna ng lumalalim na ugnayan ng Pyongyang at Moscow. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Muling nagpalitan ng pag-atake ang Iran at Israel sa kauna-unahang pagkakataon mula nang ideklara ang tigil putukan noong Abril. Dahil dito muling tumaas ang pangamba ng marami sa posibleng pagbalik ng malawakang digmaan sa gitnang silangan.
Nanawagan naman si US President Donald Trump gayon din ng mga tumatayong mediator ng negosasyon sa dalawang bansa na itigil na ang labanan at pairalin ang kapayapaan sa rehiyon. May hataw na balita si Noel Poliarco. Dalawang buwan mula nang ideklara ang tigil putukan noong Abril, muling umalingaw-ngaw ang mga sirena sa ilang bahagi ng Israel matapos maglunsad ang Iran ng mga missiles bilang ganti sa pag-atake ng Israel sa timog na bahagi ng Beirut sa Lebanon. Ayon sa Israel Defense Forces o IDF, na-detect nila ang mga missiles na pinakawalan ng Iran at agad itong naharang ng kanilang air defense system. Iginiit naman ng Iran na ang pag-atake ay isang babala matapos umanong labagin ng Israel ang lahat ng red line sa pagpapatuloy nito ng mga operasyon sa timog ng Lebanon at sa Dahia District sa Beirut. با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, kabilang sa mga target nila ang Ramat David Air Base sa Hilagang Israel. Nagbabala pa ang Tehran na mas palalawakin nito ang mga pag-atake kung magpapatuloy ang mga operasyon ng Israel sa Lebanon. و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. Sa panig naman ng Israel, tinawag nila ang pag-atake ng Iran bilang malubhang paglabag sa tigil putukan. Nanindigan din ng Israel na handa ito sa mga posible pang pag-atake ng Iran at nagbabala ng pagganti kung magpapatuloy ang Tehran sa opensiba. לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. Naglunsad na rin ang Israel ng mga airstrike sa kanluran at gitnang bahagi ng Iran. Tinamaan sa mga operasyon ang ilang air defense system at isang petrochemical complex sa Mashahar na sinasabing may kaugnayan sa missile program ng Tehran. Giit ng IDF, ipagpapatuloy pa nila ang kanilang operasyon para maubos ang dumadaming bilang ng Hezbollah sa Lebanon na patuloy na nagiging banta sa seguridad ng Israel. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל. Sa kabila ng mga pag-atake, iginiit ni Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi tatalikod ang kanyang bansa sa negosasyon at nananatili pa rin umano silang handa sa mga usapan. Giit niya, ang prioridad ng Iran ay ang pambansang seguridad at ang kapayapaan ng mga mamamayan nito, ngunit hindi rin ito aatras sa harap ng anumang banta. Samantala, ipinasara ng Iran ang kanilang airspace at kinansela ang lahat ng commercial flights dahil sa pangamba sa posibleng panibagong pag-atake. Inanunsyo rin ng IRGC ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz kasunod ng aksyon ng Israel. Dahil sa muling pagtaas ng tensyon, muling sumirit ng mahigit 5% ang presyo ng langis sa world market. Pinangangambahan ang muling pagkaantala sa paggalaw ng mga barko sa Strait of Hormuz matapos ang mga pinakabagong pag-atake. Bunsod nito, nanawagan si Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif sa Iran at Israel na magpigil at bigyang daan ang mga pagsisika para sa diplomatikong negosasyon tungo sa isang pangmatagalang kasunduan sa kapayapaan. Nanawagan din ang European Union sa pamamagitan ng foreign policy chief nito na si Kaja Kallas na muling magbalik ang magkabilang panig sa negotiating table upang maiwasan ang mas malawak na digmaan sa rehiyon. Maging si US President Donald Trump ay nanawagan ng agarang pagpapahinto ng mga pag-atake. Una nang pinigilan ni Trump si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa plano nitong pag-atake sa Beirut bilang pagsasaalang-alang sa umiiral na tigil putukan. Nananatiling mataas ang pangamba na maaaring mauwi sa malawakang digmaan ang mga panibagong pag-atake sa pagitan ng Israel at Iran.
Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Pansamantalang titigil ang Iran at Israel sa pagpapalitan ng missile at drone attacks matapos ang panawagan ni US President Donald Trump sa magkabilang panig. Gayunman, kapwa nagbabala ang dalawang bansa na handa silang gumanti sakaling may panibagong pag-atake ang kanilang kaaway. May hataw na balita si Jihan Tamasyonas. Matapos ang magdamag na palitan ng pag-atake, inanunsyo ng Iran at Israel na pansamantala nilang ititigil ang mga operasyong militar laban sa isa't isa. Ito ay kasunod ng panawagan ni US President Donald Trump sa magkabilang panig na agad na itigil ang mga pag-atake. Sa kasunod niyang mensahe sa kanyang Truth Social account, sinabi ni Trump na kapwa nakahandang sumailalim sa agarang tigil putukan ng Israel at Iran. Ayon pa kay Trump, patuloy ang mga negosasyon para sa kapayapaan at umaasa siyang mabilis na maaabot ang isang pangmatagalang kasunduan. Binigyang diin din nito na mananatili ang umiiral na blockade hanggang sa maisakatuparan ng isang final deal sa pagitan ng mga panig. Nagkausap din sa telepono sina Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng sitwasyon. Ayon sa mga ulat, hiniling ni Trump na iwasan ang mga pag-atake na maaaring magdulot ng mas malawak na digmaan sa rehiyon. Kalaunan, kinumpirma ng isang Israeli official na pumayag ang Israel na itigil muna ang mga pag-atake sa Iran bilang pagtugon sa kahilingan ng Pangulo ng Estados Unidos. Sa isang televised address, sinabi ni Netanyahu na titigil na ang Israel sa pag-atake dahil tumigil na rin ang Iran sa paglulunsad ng mga missile. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיד בעוצמה. Giit ni Netanyahu, mas mahina na ngayon ang Iran at ang Hezbollah kumpara noon. Ngunit hindi pa tapos ang laban ng Israel laban sa mga ito. Sa kabila ng paghinto ng Israel sa pag-atake sa Iran, itutuloy naman nila ang pag-target sa grupong Hezbollah sa Lebanon. כולל במתקנים תת-קרקעיים ענקיים ברכס הבופור. כל כך גדולים שלא ראיתי כמותם אף פעם. איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם. אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. Sa panig naman ng Iran, inanunsyo ng kanilang top military command ang pagtatapos ng kasalukuyang operasyon laban sa Israel. Ngunit nagbabala ang Tehran na maaaring mas matindi ang susunod nitong pagganti kung muling aatake ang Israel, lalo na sa Beirut o sa timog ng Lebanon. Iginiit ng Iran na itinuturing nitong bahagi ng kasunduan sa tigil putukan ang pag-iwas ng Israel sa mga pag-atake sa Lebanon. Ang anunsyo ng dalawang bansa ng pagtigil sa pag-atake ay nagdulot ng ginhawa sa rehiyon. Muling binuksan ang mga paliparan sa Iran at ibang bahagi ng gitnang silangan matapos ang mga pagkakansela ng flights dahil sa mga pag-atake. Inaasahan din na makatutulong ang paghupa ng labanan upang mabawasan ang pangamba sa supply ng langis at mapigilan ang panibagong pagtaas ng presyo nito sa pandaigdigang pamilihan. Jihan Tamasyonas, humahataw sa balita ngayon. Mariing tinutulan ng Iran ang umano'y plano ng Estados Unidos na gamitin ang mga naka-freeze na asset ng Tehran upang tustusan ang pagkukumpuni ng mga pinsalang dulot ng digmaan sa mga kaalyado nito sa Gulf region. Nagbabala naman ang pamahalaan ng Iran na ang anumang pagkuha o paglipat ng mga naturang pondo nang walang pahintulot ay may tuturing na paglabag sa international law. May hataw na balita si Cres Pugaban. Hindi pinapayagan ng Iran na gamitin ng Estados Unidos ang mga asset ng Tehran upang bayaran ang mga pinsalang natamo ng mga kaalyado ng Washington sa Gulf region.
Ayon kay Iranian Deputy Foreign Minister for Legal and International Affairs, Kazem Garibabadi, hindi maituturing na war spoils o nakamkam sa digmaan ang mga ari-arian ng Iran at hindi rin ito pondo para sa mga kaalyado ng Estados Unidos. Ito ay kasunod ng mga ulat na pinag-aaralan ng US Treasury Department ang paggamit ng mga Iranian asset para sa pagkukumpuni ng mga nasirang pasilidad sa mga bansang nadamay sa digmaan. Kabilang sa mga naging target ng pag-atake ng Iran noong mga nakaraang buwan ang Kuwait at Bahrain, kung saan naglunsad ang tiran ng mga missile at drone strike laban sa mga base ng Estados Unidos doon. Iginiit ni Garibabadi na ang anumang pagkuha, paglipat o paggamit ng mga asset ng Iran nang walang pahintulot ng pamahalaan nito ay magiging panibagong paglabag sa pandaigdigang batas at maaaring magbunga ng pananagutan para sa Estados Unidos. Sinabi rin nito na wala sa posisyon ang ilang pamahalaan sa rehiyon para humingi ng bayad pinsala mula sa Iran. Ayon sa kanya, may ilang bansa sa Gulf region na nagpahiram ng kanilang teritoryo at mga pasilidad para sa mga operasyong militar laban sa Iran, kaya dapat silang managot sa mga pinsalang natamo ng Tehran. Samantala, nananatiling isa sa mga pangunahing issue sa negosasyon ng Estados Unidos at Iran ang pag-unfreeze sa bilyong-bilyong dolyar na asset ng Tehran sa iba't ibang foreign banks. Kasama rin sa mga hiniling ng Iran ang pag-aalis ng mga parusa o sanctions at ang pagkilala sa kanilang impluensya sa Strait of Hormuz. Wala pang opisyal na pahayag ang Estados Unidos hinggil sa magiging kapalaran ng mga frozen asset ng Iran. Chris Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Nagpatupad ang European Union ng panibagong sanctions laban sa dalawang Iranian at isang unit ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Kaugnay ito ng umano'y paghihigpit ng Iran sa malayang paglalayag ng mga barko sa Strait of Hormuz. Kabilang sa mga pinarusahan ang Hormozgan Provincial Command ng IRGC Navy at dalawang opisyal na iniugnay sa operasyon sa naturang ruta. Tinawag naman ng Iran na political at hypocritical ang hakbang ng EU at iginiit na patuloy nitong poprotektahan ang soberanya nito sa Strait of Hormuz. Ayon sa EU, ito ang unang pagkakataon na ginamit nito ang bagong mekanismo para magpataw ng sanctions laban sa mga umano'y humahadlang sa kalayaan ng paglalayag sa mga international maritime route. Freedom of navigation is under heavy pressure globally, as we see most acutely in the Strait of Hormuz. Tehran effectively closed the strait and its drones continue to threaten the maritime traffic. Ministers were clear today that Iran's actions are unacceptable. In response, EU member states in Brussels today approved sanctions against the Iranian individuals and entities involved in disrupting the transit through the Strait of Hormuz. Hataw Balita ngayon. Dalawang piloto ang nasawi matapos bumagsak at magliyab ang isang pribadong eroplano sa La Roma International Airport sa Dominican Republic. Pabalik na sana sa paliparan ang Gulfstream G200 matapos magdeklara ng emergency habang patungo sa Texas, Estados Unidos. Ayon sa mga otoridad, posibleng may naging problema sa hydraulic system ng eroplano bago ang insidente. Habang nagsasagawa ng emergency landing, lumihis umano ang eroplano sa runway bago bumagsak at masunog. Nagsimula na ang investigasyon sa Dominican Republic ng masusing pagsisiyasat upang matukoy naman ang eksaktong sanhi ng aksidente. Hataw Balita ngayon. Nagdulot ng matinding abala at pangamba sa mga residente ang nangyaring sewage spill sa Island Bay sa Wellington, New Zealand. Ayon sa Wellington Water, 2 piraso ng kahoy ang naging sanhi ng pagbabara sa sistema na nagresulta sa pag-apaw ng maruming tubig sa mga kalsada at kalapit na mga bahay. Si Early Briones, sumahataw.
Malaking abala ang naranasan ng mga residente ng island base sa Wellington, New Zealand matapos umagos ang untreated wastewater sa kahabaan ng The Parade, isa sa mga pangunahing kalsada sa lugar. Ayon sa mga saksi, umapaw ang sewer system mula sa manhole habang ang ilang bahay ay nakaranas ng pagbalik ng raw sewage sa kanilang mga drainage system. Dahil sa banta sa kalusugan, pansamantala ring isinara ang isang daycare center sa lugar. Ayon sa Wellington Water, 2 piraso ng kahoy ang natagpuan sa loob ng isang sewage pipe na siyang naging sanhi ng pagbabara at pag-apaw ng wastewater sa mga kalapit na bahay at kalsada. Tinatayang 5 ari-arian ng direktang naapektuhan ng insidente. Agad namang nilinis at dinisinfect ng mga crew ang mga apektadong lugar. Samantala, kinuwestiyon ng ilang residente ang kalagayan at pagmimintina ng mga drainage network sa lugar, lalo na matapos ang mga pagbahang naranasan noong Abril. Nanawagan naman ng Wellington Water sa publiko na iwasang magtapon ng mga bagay sa mga drainage system dahil ito ang isa sa mga pangunahing sanhi ng mga pagbabara. Sa kasalukuyan, patuloy ang paglilinis at pagsusuri ng mga otoridad upang maiwasan na maulit ang kaparehong insidente. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Nakatakdang i-anunsyo ni British Prime Minister Keir Starmer ang mga bagong paghihigpit sa paggamit ng social media ng mga bata sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga pinag-aaralang hakbang ang posibleng pagbabawal sa mga wala pang 16 na taong gulang na magkaroon ng social media accounts katulad ng ipinatutupad sa Australia. Kasabay nito, magsasagawa rin ang pamahalaan ng konsultasyon upang makabuo ng gabay para sa mga tamang paggamit ng teknolohiya ng mga batang edad 5 hanggang 16 na taong gulang. Inaasahang maglalaman ang gabay ng rekomendasyon sa screen time, tamang edad para magkaroon ng smartphone at paggamit ng teknolohiya sa paaralan. Nauna nang sinabi ni Starmer na kailangan ng mas matinding aksyon laban sa mga panganib na dulot ng social media at online content sa mga kabataan. Pinag-aaralan din ng gobyerno ang mga panuntunang mag-oobliga sa mga tech company na mas protektahan ng mga bata laban sa mga panganib at hindi angkop na content sa internet. Hataw Balita ngayon. 6 ang nasugatan matapos ang insidente ng pananaksak sa Penn Station na isa sa pinakamatataong transport hub sa New York City. Dinala sa ospital ang mga biktima, kabilang ang isa na nagtamo naman ng malubhang sugat. Agad ding nagsagawa ng manhunt ang mga otoridad at kalaunan ay naaresto ang suspect na pinaniniwalaang responsable sa pag-atake. Patuloy pang iniimbestigahan ang motibo sa insidente habang sinasabing ang suspect ay isang homeless individual na may posibleng mental health issues. Naganap ang stabbing incident habang nangahanda ang New York para sa mga pangunahing sporting event kabilang ang NBA Finals at FIFA World Cup. Gayon din ang nalalapit na pagbisita ni US President Donald Trump sa lungsod. Sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na 2 ang Senado ngayon. Kasabay ito ng muli niyang paggigiit na hindi lehitimo ang mga ginagawang pagtatalaga ni Senator Sherwin Gatchalian sa mga staff ng Senado. May umahataw na balita si Jed Neresina. 2 umano ang Senado na mayroon sa kasalukuyan ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod ito ng tila hindi matapos-tapos na gulo sa liderato ng kapulungan. Ayon kay Senator Cayetano dahil sa hindi pagbibigay daan ng kampo nila Senator Sherwin Gatchalian, tila nahati na ang institusyon. So apparently because ayaw nila pumayag, 2 Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Dahil dito, nagkaroon din umano ng 2 bersyon ng Senate Blue Ribbon Committee. So yung Senate of Malacanang had the hearing kanina and you have 2 Blue Ribbons Committee.
Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa, at yung isa naman na Seeking the Truth. Kaugnay nito, hinimok ni Senator Cayetano ang Senado na bigyan ng pagkakataon ang 18 nagpakilalang bodyguards ni dating Congressman Zaldico na sila umanong may hawak ng mga video, dokumento at matitibay na ebidensyang may kaugnayan sa issue ng flood control projects. Bukod dito, iginiit ng senador na panahon ng magpasya kung hahayaan na lamang bang maging sunod-sunuran umano ang Senado sa ehekutibo o mananatili itong isang independent na institusyon. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation. Diba? So ganun lang kasimple yon. Muli namang iginiit ng mambabatas na hindi lehitimo ang mga ginagawang pagtatalaga ni Senator Gatchalian sa mga staff ng Senado. Sa kabila nito, sinabi ni Senator Cayetano na handa siyang mag-bend backward para hindi umano maipit sa gulo ang mga empleyado ng Senado tulad ng sapasahod. So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything. And I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Nakipagpulong kahapon, June 8, si Senator Alan Peter Cayetano sa sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng demokratikong organisasyon o Senado upang talakayin ang kapakanan ng mga kawani sa gitna ng umiiral na krisis sa liderato ng mataas na kapulungan. Sa nasabing dialogue, ipinaaabot ng mga rank and file na empleyado ang kanilang pangamba na maipit sila sa nagpapatuloy na hidwaan sa pagitan ng pamunuan ng Senado at ng kabilang kampo. Una nang binigyan diin ng senador na wala siyang intensyong pilitin ang mga ito na pumanig sa kanya, kundi ang manatiling tapat sa katotohanan at sa integridad ng institusyon. Hataw Balita ngayon. Hindi pabor ang Malacanang sa panukalang interim leadership arrangement na isinusulong ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Kabilang sa mungkahi ang paggamit ng dual signatory o joint certification mechanism para sa mga dokumento at transaksyon ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala umanong may dudulot na mabuti ang ganitong setup sa kasalukuyang sitwasyon. Muli ring iginit ng palasyo na si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nitong leader ng Senado. Nagbabala rin ng Malacanang na maaaring maulit ang mga dating kontrobersya kaugnay ng mga term sharing agreement sa Kongreso. Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Hataw Balita ngayon. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na mamagitan upang maresolba ang alitan ng dalawang paksyon sa Senado. Ayon sa Malacanang, hindi isinasara ng Pangulo ang pintuan sa anumang mungkahing makatutulong upang maibalik ang kaayusan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Gayunman sinabi ng palasyo na nananatiling tanong kung tatanggapin ng lahat ng panig ang ganitong hakbang. At ang Pangulo naman po ay hindi sarado ang pintuan sa mga ganyang klaseng mungkahi at suggestion. Ang tanong na lamang po
sa katulad po ba ni Senator Alan Cayetano ay uubra yung ganitong klase ng mga suwestyon? Umaasa ang administrasyon na matatapos na ang sigalot upang maipagpatuloy ang mga mahahalagang gawain ng pamahalaan at lehislatura. Hataw Balita ngayon. Humiling ang Malacanang kay Senator Alan Peter Cayetano na wag itong umasta na biktima sa nangyayaring gulo sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang unang naaapektuhan ng kaguluhan ay ang taong bayang umaasa sa integridad ng institusyon. Ang hiling lang po natin, sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Sinabi rin ng palasyo na ang mga kontrobersiyang naganap sa Senado ay nangyari sa ilalim ng pamumuno ni Senator Cayetano bilang Senate President. May sagot din ng Malacanang sa pahayag ng senador kung saan pinag-iingat nito si Senator Gatchalian sa pagpapagamit umano sa palasyo. Ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Hataw Balita ngayon. Walang probisyon sa saligang batas para sa mungkahing interim administration o pansamantalang pamunuan sa Senado. Itong mariing pahayag ni Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro bilang tugon sa mga ulat tungkol sa iminumungkahing interim leadership arrangement sa upper chamber. May hataw na balita si Ross Salicos. Wala sa saligang batas ang pagkakaroon ng interim administration. Ito ang tugon ni Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro sa napaulat na panukalang interim leadership arrangement sa Senado. Batay sa report, isinusulong ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagkakaroon ng posibleng interim administrative arrangement sa bagong Senate Majority Group sa ilalim ni Senator Win Gatchalian. Kabilang sa panukala ang pagkakaroon ng dual signatory o joint certification mechanism para sa vouchers, checks, disbursements, contracts, personal actions at iba pang mga dokumentong kinakailangan sa pagpapatuloy ng operasyon sa Senado at impeachment court. Pero ayon kay Representative Luistro, si Senator Gatchalian ang kinikilala ng House Prosecution Team. The Constitution does not provide for interim administration, no? Ang hirap din i-conceive na dalawa ang Senate President, dalawa ang SecGen, dalawa ang Clerk of Court. There has to be one only because that's what the Constitution provides, no? And with respect to the 11 prosecutors, we have manifested already our position. Kung nasan yung House, nandudun kami. Kung ang nire-recognize ng House ay ang leadership the acting SP Win, then we are recognizing the same leadership. Naniniwala rin ng kongresista, hindi magugustuhan ng publiko kung mananatili ang tunggalian sa Senado at mabibinbin ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Magagalit ang mga tao. Yun ang klaro. Because the survey already shows the super majority of the Filipino people who are waiting for this trial, no? From my last recollection, 74% ng mga Pilipino ang gustong-gustong matuloy na itong impeachment trial na ito. Git din ng House Prosecution Team, hindi usapin kung sino ang Senate President o presiding officer sa impeachment court. Bagkos ang mandato ng konstitusyon ay ang pagkakaroon ng paglilitis forthwith at kasunod dito ay ang judgment o paghatol ng korte. Rosalico, Zumahataw sa Balita Ngayon. Inihayag ni Attorney Levy Baligod na mayroon silang 14 na mga bagong testigo sa flood control projects na nakahanda sakaling ipatawag sa pagdinig ng Senado. May hataw na balita si Dante Amento. 14 na bagong pangalan at testigo ang isusumite ni Attorney Levito Baligod kay Senator Robin Padilla. Kaugnay pa rin ito ng korupsyon sa bilyong pisong flood control projects. Bukod pa ito sa 18 mga dating militar na nauna nang nagsalita sa pagdinig ng Senado. Dagdag pa ni Attorney Baligod, nakahanda ang mga ito kapag ipatatawag sila sa pagdinig
upang isiwalat ang kanilang mga nalalaman. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan. Sa consultative meeting kahapon ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo, hindi dumalo ang 18 dating sundalo. Nais ng grupo ni Baligod na huwag pangunahan ni Senator Erwin Tulfo ang pagdinig ng komite. Dahil isa si Tulfo sa inaakusahang tumanggap din umano ng mali-maletang pera mula sa flood control projects. Inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Pero sabi naman ng Senator Tulfo, handa siyang ibigay sa Vice Chairperson ng komite ang pangunguna sa pagdinig. Definitely mag-i-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga meeting pa lang ito. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the Vice Chair. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Naghain na ng grave oral defamation complaint sa Pasay City Regional Trial Court si Senator Erwin Tulfo laban sa 3 mga dating tauhan ni Zaldico. Ayon kay Senator Tulfo, nagpasya siyang magsampa ng reklamo dahil sa mga walang basihang alegasyon ng pagtanggap umano niya ng maleta na may lamang pera at human trafficking. Nakahanda na rin niya ang senador na mag-inhibit sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Definitely. Mag-i-inhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Dahil yun din po hinihingin lang sa press con, sinasabi po ni Atty. Baligod, atin lang sila pag nag-inhibit ako. Di walang problema, mag-i-inhibit po tayo. Ibigay ho natin kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Hataw Balita Ngayon. Nakakulong na ngayon sa Bulacan Provincial Jail ang kontraktor na si Curly Discaya. Kasunod ng inilabas na commitment order ng korte sa Malolos kung saan ito may kinakaharap na kaso kaugnay ng flood control corruption scandal. Hihilingin naman umano ng abogado nito na payagan itong magpiyansa at pansamantalang makalaya. Si Nestor Torres sumahataw. We received from the Senate custody, we need na to make sure na fit siya para i-travel dito. At the same time, wala kung meron bang mga other medical concerns na dapat namin i-address. That's why. So, yung kanina, yung transfer ni Curly Discaya from USAA to CIDG custody went smooth. Wala naman pong naging problema. Dumating na sa Malolos Regional Trial Court si Curly Discaya, ang itinuturong umanong isa sa sangkot sa manumalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Kasunod yan ng inilabas na warrant of arrest dahil sa kasong graft at malversation kung saan akusado rin ang kanyang asawa na si Sara Discaya at iba pang dating opisyal ng DPWH sa Bulacan. Batay sa kautusang inilabas ni Judge Mirasol de Cinco, presiding judge ng RTC Branch 20. Napagpasyahan na dalhin ito sa kustodiya ng Bulacan Provincial Jail mula sa kustodiya ng Senado kung saan siya nanatili sa loob ng 9 na buwan. Ayon sa abogado nito na si Atty. Cornelio Samaniego. Dalawa sa Lapu-Lapu, Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory, 3 sa New Quezon City Jail sa Payatas, isa sa may female dormitory sa Karingal, and then si Curly Discaya tsaka yung dalawa nandito. Ito yung sasakyan ni Curly Discaya at ngayon papunta na siya dito sa provincial jail para dalhin doon sa kanyang kustodiya saan siya ay dito siya ididetine ng hukuman. Tiwala siya na malulusutan ng kontraktor ang naturang kaso at hindi rin anya nito kailangang magpa-hospital arrest sa kanyang sitwasyon ngayon. Hospital arrest? Wala po. Dapat nga nung naoperahan siya noon, option niya yun eh. Kasi 14 days dapat yung pag-stay niya sa hospital, sa Makati Med. Pero hindi niya ako pinonsyum yun.
May therapy naman ho na ginagawa sa loob. Saka chine-check naman po siya ng personal doctor niya, saka doktor. Confident siya na malulusutan niya. Kasi nadamay siya rito bilang beneficial owner ng company ng Centinity. Bukod sa 11 nakasuhan sa Kalumpit, Bulacan sa flood control scam, may 150 pa anyang sangkot sa flood control scam na ayaw munang pangalanan ni Carly. Sa ngayon, naghain na sila muna ng petition for bail sa korte. Kasi kaya nakikita namin ng petition for bail, gawa nung guilt is not strong. Yun na naman yung purpose ng petition for bail kahit na non-bailable yung isang kaso. So, susubukan namin, mag-file kami ng petition for bail, papaliwanag namin sa korte na guilt is not strong para mapalaya siya. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Naibalik na sa Philippine National Police General Hospital si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Alas 5:30 ng hapon kahapon nang dumating ito sa PNP-GH mula sa ilang araw na pagkakakonfine sa Medical City. Gayunman hindi pa inilalabas ng PNP-GH ang resulta ng angiogram at 2D echo test nito. Ayon kay PNP Health Services Director Brigadier General Portia Manalad, hinihintay pa nila ang comprehensive official assessment report nito. Tulong muna, bagong balita. Dalawa magkahiwalay na aksidente ang narespondihan ng UNTV News and Rescue sa Caloocan City at Lipa City. Isang buntis ang tumilapon at pumailalim pa sa isang kotse ang isang buntis matapos sumemplang ang sinasakyan nilang motorsiklo. Samantala, sumemplang din ang isang rider matapos namang makasagasa ng isang aso. Si Lizelle Nael, humahataw. Sige. Kita sa CCTV footage na ito ang aksidenteng kinasangkutan ng mag-asawa habang binabaybay ang kalsada ng Barangay Bagong Baryo, Caloocan City matapos sumagi ang kanilang motorsiklo sa isa pang motorsiklo. Sumemplang sila sa kalsada at tumilapo ng 27 anyo sa 2 buwang buntis na angkas hanggang sa mapunta sa ilalim ng paparating na kotse. Agad namang napatayo ang asawa ng biktima at hinanap ang kinaroroonan ng kanyang asawa. Pagdating ng UNTV News and Rescue Team sa lugar, nadatnang nakahiga ang biktima sa ilalim ng kotse. Inassess ng team kung paano nila ligtas na matatanggal ang biktima sa ilalim ng sasakyan. Kinailangang iangat ang sasakyan gamit ang jack. Katuwang ang isang pulis, maingat na hinila ng emergency medical responder ang biktima palabas mula sa ilalim ng kotse gamit ang scoop stretcher upang maiwasan ang paglala ng kanyang mga pinsala. Matapos mailipat sa ligtas na lugar, inassess na ng mga EMR ang kanyang kalagayan. Ito ate sa may balikat na walang makamatay. Ayaw nito lang. Walang masakit sa balikat. I-level na natin dito para Nagtamo ang pasyente ng deformity sa kanyang kanang braso, bukod pa sa maraming galos sa kanyang mga tuhod, binti at paa.
Galos naman sa mga binti ang nakuha ng driver na kanyang asawa. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ang pasyente, kabilang ang paglalagay ng splint sa kanyang kanang braso at paglilinis sa kanyang mga sugat. Sa kabila ng mga natamong pinsala, nanatiling alerto at nakakasagot ng maayos ang pasyente. Ayon sa lalaking rider, sinundo niya ang kanyang asawa sa trabaho nito sa Pasig at papauwi na sana ng Navotas nang mangyari ang aksidente. Ito may mangyari sir eh. Kasi dahan-dahan na kami. Bali, saan kayo galing? Dito sir, pauwi na rin sir. Saan po kayo galing? Sa Pasig sir. Pasig. Bali, anong ano dito? Trabaho? Yan lang po may Ortigas, Pasig. Pauwi na po. Sinundo mo si... Oo, sundo po ako. Tapos, pagdating nyo dito? Dito po. Kasi nasa gilid ko single tapos medyo nasa likod ko 4 wheels. Pagka nagit kami na Kumbaga yung 4 wheels nag-overtake. Tapos yung single nasa gilid ko. Matapos mabigyan ng paunang lunas, maayos at ligtas na iniendorso ng UNTV News and Rescue Team ang pasyente sa Caloocan City DRRMO para madala ito sa ospital. Ito po. Ito wala po. Wala. Sa alig. Sa alig. Ito po. Sa wala. Isang 24 anyos sa lalaki ang sugatan matapos mawala ng balanse sa pagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa Purok 1, Barangay Bulbok, Lipa City. Wala, biglang po itong kaso. Saan po siya tumawag sa po galing. Galing po dun sa kami kung dapat tubig. Pauwi na ang biktima galing sa trabaho nang biglang may tumawid na isang ligaw na aso sa kalsada na naging sanhi upang mag-slide ang kanyang motorsiklo at tumumba sa kalsada. Wala po siyang kasama po. Bali, tinawagan niya po kayo. Pagdating sa lugar ng aksidente, agad namang inassess ng team ang kalagayan ng pasyente at binigyan ito ng paunang lunas, kabilang ang paglilinis at paglalagay ng dressing sa mga sugat nito. Habang nasa biyahe, patuloy na binantayan ng mga responder ang kanyang vital signs upang masiguro ang kaligtasan nito. Ligtas namang naihatid ang biktima sa Lipa City Hospital System 1 kung saan siya sumailalim sa karagdagang atensyong medikal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Huklo na dyan ang building, Lord! Niyanig ng magnitude 7.8 na lindol kahapon ay ilang mga lugar sa Mindanao Region at isa na po dyan ang Davao Region. Sa lakas ng pagyanig, nagdulot ito ng matinding pinsala sa mga gusali at mga infrastructure. At nagdulot rin ng matinding trauma sa mga residente. At para bigyan tayo ng update hinggil sa sitwasyon sa Davao Region, matapos po ang pagtama ng lindol kahapon, makakausap natin ngayong umaga si Director Ednar Dayanghirang, ang Regional Director ng Office of Civil Defense, Region 11. Magandang umaga sa inyo, Director Dayanghirang. Maraming salamat for taking this interview. Yes, magandang umaga, Ani. Magandang umaga sa lahat ng tagapanood at tagapakinig ninyo. Ang first question ko po sa inyo po, Director, kumustahin namin ang kalagayan ng ating mga kababayan ngayon doon sa mga affected na lugar? Okay, ang siyempre very traumatic ang nangyaring pagyanig, no? 7.8 magnitude earthquake sa Sarangani. Apektado ang Davao Region. 7.8 nga ang sa Region 12, ngunit sa Region 11 ang pinakamataas na intensity is intensity 7, no, sa Davao Occidental. Kaya ang hardly hit na probinsya sa Davao Region po ay ang Davao Occidental. Sunod po ang intensity 6 sa Davao Oriental, intensity 5 sa City of Davao, intensity 4 sa other towns and cities of the region. So, ngayon po, especially Davao Occidental,
late na kahapon dumating yung mga dagdag pa na mga problema sa particularly ang Jose Abad Santos at ang bayan ng Municipality of Sarangani, an island municipality ng Davao Occidental ho. So sa ngayon po, as of yesterday 3 p.m., ang confirmed ang patay ay 4, pero ngayon may dagdag isa. I have to get the record, but isa ang information at tanggap natin. Ngunit ang pinakamalaking pisala ay sa infrastruktura, no? Infrastructure na gumuho, public and private buildings. So in fact, ngayon on the way kami sa mag-aerial inspection and augmentation ng food items, ang OCD at ang mga partner agencies, dagdag na tulong po sa area na apektado. At susubukan po nating i-rescue o search and rescue. May reported na 4 na magpamilya doon sa Davao Occidental, particularly sa Municipality of Sarangani. So may augmentation na search and rescue teams po tayong dala. Hopefully we can depart through the Philippine Air Force 7 a.m. This morning po. Okay. Right now po, Director, may mga aftershock pa rin po ba na nararamdaman dyan at na-experience yung ating mga kababayan? At masasabi po ba natin na safe nang bumalik sa kanilang mga bahay ang ating mga kababayan, yung mga residente ng mga naapektuhan ng lindol na ito po? Actually, ang Davao City, ang aftershock dito sa City of Davao is medyo mahina. Ngunit sa Davao Occidental po, malakas po ang aftershock doon, no? Kaya nga yung mga search and rescue operations kahapon na ginawa ng ating gobyerno, particularly Jose Abad Santos and Municipality of Sarangani, apektado po kasi yung alon, yung waves, sea waves, no, yung mga rescue teams, they have to cross the sea, no, yung dagat. Napakalakas po ng alon, napakalaki. Kaya nahirapan po yung search and rescue natin makaabot doon sa mga lugar doon sa isla na nabanggit, yung Sarangani. So, we can say that the people really has the fear of going back to the already devastated buildings, nasisirang building na. So, Davao City is okay, but Davao Occidental, particularly Jose Abad Santos and Municipality Sarangani, malakas pa ang aftershock as of last night po. Director Dayang Hirang, may mga monitored din po ba kayo mga landslides o yung mga paglitaw na mga hukay sa lupa gaya po ng nangyari noon sa Bugo, Cebu, nang tumama ang magnitude ng 6.9 na lindol po? Yes, meron po tayong mga reported landslide po. Particularly, yung nabanggit ko nga na 4 na pamilya, member of the families na natabunan ng landslide at sinisikapan pa i-rescue today, kahapon and today doon sa bayan ng Sarangani. And of course, ang daming landslide po along the roads of Jose Abad Santos. No, alam mo, yung Jose Abad Santos kasi is already the dulo ng Davao Occidental, dulo ng Davao Region na kasama sa Mindanao Island. Of course, yung pinakadulo, yung Sarangani, pero isla naman yun. So along the way, kahapon, at 24 hours kagabi, hanggang ngayon, ang trabaho nila para madaanan yung going to Jose Abad Santos from the municipalities of Malita and Don Marcelino. As of last night, ang makaraan pa lang is ang motorcycle. So marami pong landslide ang na-experience ng Davao Occidental, yung national road po. Hindi pa natin nakukuha ang lahat ng report ng mga barangay roads at mga provincial roads. Alam mo, yung Davao Occidental, mountainous province po yan. Mountainous province. So, landslide po is already happening. It has happened and it has caused a lot of problem and difficulties sa search and rescue as well as support po ng mga pagkain. In fact, today, part ng aming aerial activity would be to bring food, no?
mayroong reported last night sa aming Zoom meeting last night, coordination meeting with the Regional Disaster Council, Search and Rescue Cluster. May reported barangay sa Davao Occidental na hindi na maabot ng sasakyan at worried ang provincial government na maubos na yung pagkain nila doon. Kaya part ng activity ngayon is to augment food, dadalhin ng helicopter doon sa barangay mismo. Director Dayang Hirang, sa ngayon, ano yung masasabi niyo po na mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan natin dyan sa Davao Region? Maliban dito sa binabanggit niyo, mayroon pang mga lugar na hindi naaabot right now. Okay, ang pangunahing as reported by our local government units, mayors, ang particularly again to the Jose Bad Santos and municipality of Sarangani and other municipalities, yung temporary evacuation center, yung relocation, yung bahay, no? At na-report na ito natin sa taas, sa central office, at ginagawan na ito na paraan ng DSWD at DOH, no? Na madagdagan yung mga prepositioned tents, no? Na naibigay na natin, nung dati nang nilagay doon sa area, nauubos na yon at kulang pa. So yun ang kasama ko nga ngayon sa lipad is the SWD Regional Director Aradanas and of course the Civil Defense Administrator Yusek Harold Cabreros. Kahapon pa they were in Jensan and ngayon they will go to Region 11, particularly sa Davao Occidental. Magtulong-tulungan po kami doon mga lahat ng national agencies po. Okay, at this point po, kumusta ang supply ng kuryente? Kumusta ang supply ng tubig diyan sa Davao Region po? Well, ang kuryente, meron pa rin mga lugar na hindi pa na-restore yung mga kuryente nila. Ang tubig naman, walang reported na problema sa tubig. No? Sa ito, no, status of lifeline, 10 ang karsada pong sira. Ang tulay po, 2, power, 6 na LGUs, wala pa ang water, 0 po. Wala naman problema. Ang problema din natin is seaport, yung Pantalan, 2 po ang nasira. Okay. At this point po, Director Dayang Hirang, what is your message sa ating mga kababayan, even to the national government as well? Well, alam mo naman, ang earthquake talaga, they happen so quick. And we don't have time to prepare when it's already happening. But yan ang sinasabi ng OCD po. Lagi namang sinasabi na paghanda ay susi sa kaligtasan natin lahat, particularly sa earthquake. So, ang advice ko sa mga kabahayan, yun pa rin na dati kong sinasabi, we have to prepare at the household level. Ibig sabihin, sa ating lahat ng members of the family, pag-usapan natin if an earthquake comes, anong gagawin, iplano na natin yung mga gamit sa bahay na hindi makakos ng injury sa members of the family. And lastly, of course, continue lang natin ang coordination ng government, barangay. Napakaganda po ng coordination ng LGUs with the national agencies, no? Pati private sector ngayon sasama, no? Sasama ang private sector, maraming nag-volunteer. Yun lang, kino-coordinate lang natin. But of course, we have to understand itong earthquake na ito, hindi po Davao Region ang pinakamalaking pinsala. Ipagdasal po natin, particularly po ang Region 12, no? Na Region 11 and Region 12, particularly Region 12 po, the grabe and devastation po nila. Salamat po, Director Ednar Dayang Hirang, ang Regional Director ng Office of Civil Defense Region 11. Keep safe, sir. Magandang umaga po. Hataw Balita ngayon. Marami sa mga residente sa General Santos City ang nabalot ng matinding trauma matapos ang naranasang 7.8 magnitude na lindol kahapon. At dahil patuloy ang nararanasan mga aftershock, maraming mga pamilya ang piniling sa tabing kalsada muna magpalipas ng magdamag sa takot na magkaroon muli ng mga pagguho. Mula sa General Santos City, may hataw na balita si Alan Manansala live. Live report. Alan, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Jensan at yung ating mga kababayan
ilarawan mo sa amin ano yung nasaksihan mo lalo na at yung mga inabot ng unang gabi matapos itong malakas na lindol dyan, Alan. Yes, Bernard, dumating nga tayo dito kaninang alas 2:43 ng madaling araw. Unang tumambad sa atin, Bernard, itong madilim na paligid ng General Santos City proper dahil dulot na rin sa brownout na epekto ng 7.8 magnitude earthquake na naranasan nila kahapon. At marami tayong, sa pag-iikot natin, marami tayong nakitang mga residente na kabilang sa barangay Dadyangas South. Dito yan sa proper ng Gensan, kung saan nakatira at nanunuluyan pansamantala sa mga kalye at kalsada sa naturang lungsod na ito dahil nga sa takot na rin na maulit at maranasan nila ang malakas na paglindol. At may ilan nagsasabi na como yung kanilang tirahan, Bernard, ay malapit sa dagat, ay isa rin sa kinatatakot nila ay ang pagkakaroon ng tsunami. Nasa 53 pamilya buhat sa barangay Dadyangas South, General Santos City ang mas pinili ngayon na magpalipas ng gabi sa kalye matapos itong makaranas ng 7.8 magnitude na lindol kahapon. Ayon sa mga lumikas na mga residente, ramdam nila ang mga aftershock na lindol. Sa totoo lang, hindi ka makatulog kasi daan Tapos na iniisip mo baka anong mangyari, pero wala kaming magawa, sir. Bernard, maging ang sambahayan ni Kevin at Mara Galve, mas pinili na lamang na sa kalsada matulog sa buong magdamag dahil na rin sa takot na muling sa mga pagyanig na maaari nilang maranasan. Bit-bit ang kanilang 3 buwang anak, mas ginusto ng mga ito na maglatag na lamang ng banig sa kalye. Sir, baka yung lalaking po dito. Isang bahay, dagat na. Ang aming bahay doon. Bernard, sinabi rin ng mga residente na nakatanggap naman sila ng offer mula sa local government unit na kung saan pwede nilang pansamantalang tuluyan isa itong covered court dito sa naturang barangay. Dangan lamang ang paliwanag ng mga residente, Bernard, ayaw nilang umalis malapit sa kanilang tinitirhan dahil pag-iingat na rin na sila ay manakawan o kaya mapasok ng mga taong nagnanasang gumawa ng hindi kanais-nais sa lugar. Kaya mas pinili nila na dito na lamang sa kalye na pansamantalang magpalipas ng gabi para ma-oversee at makita nila at matanaw nila yung kanilang tinitirhan na maging safe din para sa mga magnanakaw. At may initial na rin na ipinaabot ang barangay local government unit ng Dadyangas ng pagkain at tubig para sa mga apektadong residente. At mamaya, Bernard, aalamin din natin at inaabangan din natin ang pagdating ni DPWH Secretary Vince Dizon para tingnan at magkaroon ng inspeksyon sa mga gumuhong gusali, gayon din ang mga pagkakaroon ng epekto sa mga infrastruktura dito sa naturang lugar. Bernard. Oo, ang hirap ng sitwasyon yun, Alan. Nung nakita natin sa pinakita mong video, wala man lang silang masisilungan. At tabing kalsada talaga at bato pa. Semento yung kanilang tinutuluyan. Buti nabanggit mo meron silang pupuntahan sana ng court. Sana mabigyan sila ng iba pang tulong, Alan. Diyan ba ngayon ano ang sitwasyon? Mainit ba ang panahon? Maulan? Kasi lalo na pagkaganyang sa kalsada ka matutulog o tabing kalsada, mahirap pagka maulan o sobrang init ang panahon. Yun nga din, Bernard, ang ipinagsapapasalamat ng mga residente dahil maganda ang panahon dito sa Gensan. Kaya yung kanilang buong magdamag naging safe naman sa ulan. Kaya
halos hindi nila naging problema ang pagsusungit ng panahon kung meron man. At sabi nila sana maging tuloy-tuloy at maging maganda ang panahon dahil kung sakali at hindi pa rin magiging maayos at patuloy silang makakaranas ng aftershock, mauobliga silang magstay sa mga kalsada dahil na rin sa safety at pag-iingat na kanilang iniisip para sa kanilang mga mahal sa buhay, Bernard. Alright, maraming salamat Alan Manansala at ingat-ingat kayo dyan. Alan Manansala live mula sa General Santos City. Hataw Balita ngayon. Sa Mandala, patay ang dalawang manlalaro ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team matapos umanong malunod sa Dipaculao, Aurora. Kinilala ang mga biktima na sina Rene Clert Baterbonia, 19 anyos at Divine Adili, 21 anyos. Sa opisyal na pahayag na inilabas kahapon ng Ateneo de Manila University, kinumpirma nito ang malungkot na pagpanaw ng dalawang atleta at nagpaabot ng pakikiramay sa naulila nilang pamilya, mga kaibigan, ka-team at coach sa basketball. Sinasabing nangyari ang insidente kahapon ng hapon, June 8 sa Dipaculao, Aurora, sa gitna ng isinasagawa nilang team building activity. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng PNP Regional Office 3, lumabas nila sa inisyal na investigasyon na tinangay ng malalaking alo ng dalawang atleta habang sila ay lumalangoy hanggang sa sila ay madala sa malalim na bahagi ng dagat. Isinugod pa ang mga ito sa pinakamalapit na ospital, subalit kalaunan ay idineklarang patay na ng mga doktor. Nakiusap naman sila sa publiko na iwasan ang anumang espekulasyon o mga haka-haka sa insidente habang nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon. Muli ring nagpaalala ang mga otoridad sa mga turista at beachgoers na maging maingat sa pagsuswimming lalo na kung malalaki ang mga alon sa dagat. Regional News. Dalawa pang bangkay ang nakuha ng mga rescuer mula naman sa gumuhong itinatayong hotel sa barangay Balibago sa Angeles City. Batay sa report ng otoridad, dakong 9:17 kagabi nang mamataan ng mga rescuer ang katawan ng isa pang biktima mula naman sa gumuhong gusali. Habang 9:37 p.m. nang tuluyang itong mailabas ng mga rescuer. Sinasabing natagpuan ito sa may Quadrant 3 ng collapse site. 12:28 a.m. naman na makita ang isa pang katawan ng biktima. Dahil dito, sumampa na sa kabuuang 30 ang bilang ng mga nasawi mula sa gumuhong gusali. Nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang search, rescue at retrieval operations sa collapse site. Weather News. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes, June 9, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang southwest monsoon o habagat patuloy pa rin ang epekto sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. At itong southwest monsoon nga na ito o habagat ay nagpapaulan sa mga ilang areas na nabanggit nga natin. Sa ngayon naman, wala tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay na panahon, ngayong araw, asahan nga natin yung southwest monsoon na magdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa lugar ng Ilocos Region, sa may Zambales, sa may Batanes at Babuyan Islands. Kaya ingat lalo na sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa nga ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin until tomorrow, posibleng maging maulan sa lugar ng Zambales at sa lugar ng Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands, posible in a few days, maging maulan pa nga rin sa mga nabanggit na lugar. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 26,
to 33 degrees Celsius. Batanes at Babuyan Islands, posible in a few days, maging maulan pa nga rin sa mga nabanggit na lugar. 32 degrees Celsius sa Maylawag. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 26 to 33 degrees. Agwat ng temperatura sa May Tagaytay ay 24 to 31 degrees Celsius at 25 to 33 degrees Celsius naman sa May Legazpi. Agwat naman ng temperatura sa May Puerto Princesa ay 25 to 33 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa May Kalayaan Islands. Para naman sa lagi ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin yung patuloy na bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin pa rin at pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. At least in the next 3 to 5 days, posible nga magpatuloy yung ganitong klaseng panahon pero mahaba yung span ng time ng 3 to 5 days. Kaya posible pa itong magbago, kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga update na ilalabas ng Pag-asa. Agwat ang temperatura ngayong araw sa May Davao, Cebu at Iloilo ay 26 to 33 degrees Celsius. 27 to 33 degrees Celsius sa May Tacloban at 24 to 34 degrees Celsius sa May Zamboanga at 26 to 32 degrees Celsius naman sa May Cagayan de Oro. Para naman sa lagihin ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa. Pero ingat pa rin sa mga papalaot yan sa may northern Luzon dahil posible ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit, Kapitulo 40, Talatang 1. Aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon at siya'y kumiling sa akin at dininig ang aking daing. Shoutout ko lang ang aking tita Nene La Pastora at ang aking may bahay si Glenda at ang aming unika iya si Elisea. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ikasyam sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dahil inimpisahan mo na ang shoutout, babati rin ako ng happy birthday sa aking bunsong kapatid na si David o Dave Daddies. Happy birthday sa iyo, sa aking kapatid na siya daw ang pinakagwapo sa amin ko, kung gwapo sa sarili. Happy birthday. Ayun, happy birthday. Ayun na, may utang ka na sa amin ngayon. Padala ka na dito ng handa mo. Sa ngalan po ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Daddies. No more bate. Ang ating executive producer, Ms. Joanna Sara, at sa lahat po sa inyo, yung ating mga kasama dyan. And kay Christian, syempre kay Ian, at kay Races, kay Aljan. Social media department sa inyong lahat. Sa news department, Sarah, thank you so much. And our deepest, okay na daw. Sabi ni Miss, okay na daw. Miss Joanne, gusto ko lang magpaabot ng deepest sympathy sa lahat ng mga affected po ng lindol. Agabayan nawa kayo ng Diyos. Maraming salamat po. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako po si Annie Rantoy. Stand by for a while. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.